Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Si Lily naman na nakatayo sa tabi ni Daryl ay halos maiyak na. Wala siyang kaalam-alam sa mga antike pero noong narinig niya ang naging sagot ni Simon Joe, para siyang nabunutan ng tinik sa dibdib niya. Kilala niya si Simon Joe at maging siya ay hindi niya inaasahan na sobrang rerespetuhin nito ang asawa niya. Pagkatapos marinig ni Daryl ang gusto niyang marinig, binaba niya na ang tawag at hinagis ang painting sa isang gilid. Mr. Austin, di ba ang sabi mo kapag napatunayan kong peke ang painting, handa mong ipusta ang shop mo at isarado ang antique business mo? Galit na galit si Austin at gusto niyang sugurin si Daryl, pero bigla siyang nahimatay. Ngumiti lang si Daryl nang makita ito at tumingin kay Kingston. Mr. Young, may nadaanan ako kanina sa pangatlong stall mula dito na magandang vase na galing pa sa King Dynasty. Good ba yun kapag nakuha mo ng mababa sa 20 milyon yuan? Kahit na malumanay lang ang boses ni Daryl, rinig na rinig pa rin ito ng lahat. Tara kunin natin! Sigaw ng isa sa mga usisero na nagmamadaling dumakto papunta sa pangatlong stall. Ngayon, lahat ay naniniwala na sa mga sinasabi ni Daryl. Pero para kay Kingston, nag-aalala siya kung paano siya makakarating sa pangatlong stall ng ganun kabilis sa edad niya. Nang mag-alisa ng mga tao, ngumiti si Daryl kay Kingston at nagpatuloy, Mr. Young, huwag kang mag-alala, hayaan mo sila. Sa pang-12 stall sa kanan, may antike na espada na good boy sa halagang 20 milyon yuan, at sa pang-16 sa kaliwa naman may lampara na ginamit pa noon sa palasyo. Good boy na yun kapag nakuha mo yun sa halagang 10 hanggang 20 milyon yuan. O paano, mauna na ako sayo. Pagkatapos magsalita, naglakad na papalayo si Daryl habang hawak-hawak ang kamay ni Lily. Sa isip ni Kingston, kakaiba pala tong Daryl na to. Mukhang maalam talaga siya sa mga antike, kaya siguro siya nagustuhan ng Yvonne ko, pero hindi ko naman pwedeng hayaan yun dahil may asawa na si Daryl. Habang naglalakad papalabas sa Maple Street, magkahawak lang ang kamay ni Daryl at Lily. Hindi pa rin na proseso ni Lily ang mga nangyari. Asawa ko ba talaga yun? Bakit parang ang dami niyang alam? Ngayon ko lang siya nakitang ganun. Mula noong magpakasal sila ni Daryl, walang ibang ginawa ang pamilya niya kundi ang maliitin ito. Ang sabi ng mga ito, wala raw kwenta at bobo raw ang asawa niya. Sobrang na-guilty si Lily kaya bigla niyang niyakap si Daryl. Sorry, dear. Dahil dito, napahinto si Daryl sa paglalakad at tinapik ang balikat ng asawa. Anong nangyari? Bakit ka nagsusorry sa akin? Dear, alam kong hindi kita tinatrato ng maayos. Sorry. Babawi ako sayo. Hinding-hindi kita iwanan. Malambing na sabi ni Lily habang lalong humihigpit ang pagkakayakap kay Daryl. Pagkalabas nila ng Maple Street, dumaan muna sina Daryl at Lily sa isa pang mall theme park. Nagikot-ikot lang sila, at nanood ng scene, kaya mga 10:00 na noong nakauwi sila. Sobrang saya ni Lily at ito na ata ang pinakamasayang araw niya sa loob ng 3 taon nilang pagsasama bilang mag-asawa. Sobrang napagod sila kakaikot, kaya nakatulog sila kaagad. Kinabukasan, ginising si Daryl mula sa mahimbing niyang pagkakatulog ng isang tawag. SHT! Sino ba namang tatawag ng ganito kaaga? Wala pang ang 7:00 o. Tamad na kinuha ni Daryl ang kanyang phone at sinagot ang tawag mula kay Isabella. Daryl, ngayon ang elixir competition. Hihintayin kita sa tapat ng school, bilisan mo. Mahinahong sabi ni Isabella. Nawala sa isip ni Daryl ang tungkol dito. Napasampal na lang si Daryl sa noo niya at dali-dali siyang nagayos. Pagkarating niya sa gate ng Hexad School, nakita niya si Isabella na naghihintay sa kanya. Maganda si Isabella at bagay na bagay ang mahaba nitong buhok sa suot nito. Kaya napalunok na lang si Daryl habang naglalakad papalapit dito. Ang aga mo naman, Miss Isabella. Ngumiti si Isabella at sumagot, 8:00 magumpisa ang competition, kaya hindi na rin ganun kaaga. Tara na. Walang ideya si Daryl sa mga detalye ng kompetisyon, kaya hindi niya na napigilang magtanong, saan ba gaganapin ang elixir competition? Sa Neptune Mall. Sagot ni Isabella. Ang Neptune Mall ay ang pinakamalaking mall sa Donghai City. Nasa Atlantic Street ito, at sa sobrang laki nito ay kasya ang 7 hanggang 8 football fields sa loob nito.
Gabi-gabi, may mga senior citizen na nagzuzumba dun, at ang mga kabataan naman ay nag-skateboard, kaya hindi nawawalan ng mga tao sa mall na ito. Pagkarating ni Daryl at Isabela, marami ng tao sa Neptune Mall. Puno na rin ang parking lot ng mga mamahaling sasakyan. May isang malaking entablado at sa gitna nun ay may mga makukulay na bandila na may mga nakasulat na pangalan na Shaolin, Wudang, at Emi. Maraming pumunta sa Elixir competition na galing sa iba't ibang panig ng bansa para makita nila ang Elixir production. Sa entablado, makikita ang maraming kaldero na gagamitin sa kompetisyon. Ang mga kalderong ito ay gawa sa purong copper para mabilis uminit kaya ang dating 2 oras ay magiging 1 na lang para makabuo ng mga elixir. Sobrang dinagsa ng mga tao ang Neptune Mall at may mga pamilyar na mukharing nakita si Daryl kagaya ni Kent, Megan, Justin, William, Zyler, at iba pa. Marami sa mga dumalo sa nakaraang event ay nandoon din, lalo na ang mga mayayaman at sikat na pamilya sa Donghai City. Ang pinakahinihintay ng lahat ngayong araw ay ang auction ng mga elixirs na on the spot ginawa ng mga contestant. 2 o mahigit ang gustong bilhin ng mga bidders dahil sobrang bihira lang ng elixir at mahirap itong hanapin. Pumunta sina Daryl at Isabela kung saan naghihintay ang mga contestant. Bawat isa sa 6 na sektor ay magpapadala ng 10 contestant, kaya mayroong 60 contestant sa kabuuan at lahat ng mga ito ay may kanya-kanyang bitbit na mga assistant. Pagkarating nila, may sumalubong sa kanilang isang staff at binigay nito kay Isabela ang magiging numero nila sa kompetisyon. Si Isabela ay number 13. Dinikit niya ito sa balikat niya samantalang si Daryl naman ay dinikit ang sa balikat niya ang sticker na may nakalagay na assistant. Hindi nagtagal, may isang lalaki na may hawak na mic ang umakyat sa stage at nakangiting sinabi, "Hello sa inyong lahat." Nakatingin ang lahat sa lalaki. At ang mga nagkakagulong manunood kanina ay biglang natahimik kaya nakangiting nagpatuloy ang lalaki. Ako ang magiging host sa Elixir competition ngayong taon pero bago tayo magimpisa, meron lang tayong announcement. Mayroon tayong 60 contestant sa taong to, at sinumang makagawa ng pinakakakaibang elixir ang tatanghalin nating kampiyon. Pagkatapos, lahat ng mga elixir na ginawa ng ating mga contestant ay ibibid natin sa auction at ang ating price ng bawat isa ay 1 yuan. Natawa ang lahat. Isang elixir sa halagang 1 yuan. Sobrang excited ng lahat nang marinig nila ang announcement ng host. Lahat ng contestant sa taong ito ay mga kilalang tao sa larangan ng art, kaya ibig sabihin, hindi rin basta-basta ang mga magiging kinalabasan ng mga gawa ng mga ito kaya mas nakaka-excite na makabili ng elixir na gagawin ng mga ito kahit isa lang. Nang makita ng host na nagkakagulo ang mga manunood, kinaway-kaway niya ang isa niyang kamay para makuha ang atensyon ng lahat at sinabi sa mic. "Tahimik po! Mag-umpisa na ang ating kompetisyon, kaya tawagin na po natin sa entablado ang ating mga magiging judge. Ang una nating judge ay si Master Reed na galing Shaolin family. Nakasuot si Master Reed ng pulang suit, at base sa itsura niya tinatayang nasa 50s na ang edad niya. Wow, pati si Master Reed pala ay nandito rin. Si Master Reed ay isa ninuno ng Shaolin family, at kasalukuyan siyang level 3 ng martial marquis. Ang Shao family ang namumuno sa 6 na sektor, kaya nagtilian ang lahat ng lumabas ito sa entablado. Naglakad ito sa gitna para yumuko bago ito umupo sa pwesto ng mga judge. Nagpatuloy ang host. Ang ating susunod na judge ay si Master Leonard ng Wudang family. Nakangiting naglakad sa entablado habang pinapalakpakan ng lahat. At ang susunod ay mula naman sa Emi family Abbess Mother Serendipity. Bukod sa palakpak, nagsitayuan din ang mga tao para salubungin ito. Naglakad si Abbess Mother Serendipity sa entablado ng nakasuot mahaba na kulay puting dress, na sobrang bagay dito. Sa sobrang ganda ni Abbess Mother Serendipity, halos lahat ng lalaki ay napatulala at napalunok ng mga laway nila. Kasalukuyang nakatira si Abbess Mother Serendipity sa bahay ng mga Darby, at noong inimbitahan siya ng mga organizer na maging isa sa mga hurado para sa Elixir competition, hindi siya nagdalawang isip na pumayag. Pagkatapos, pinakilala rin ng host ang pang-4 na hurado, ang Vice Chairman ng Jiangnan Elixir Association, na isang matandang lalaki. Pagkatapos, nagpatuloy ang host ng may abot tengang ngiti. At ngayon naman ay i-welcome natin ang ating pinakahuling hurado. Ang chairlady ng Jiangnan Elixir Association, Ophelia Lane.
Nandoon din ang chairlady ng Elixir Association. Lahat ng mga manunood ay nakatutok sa entablado, at nang lumabas na ang chairlady, nagsitayuan ang halos lahat para makita ang itsura nito. Maganda rin ito at bagay na bagay dito ang suot nitong pencil skirt na pinaresan ng isang simpleng blouse. Lalo pa itong gumanda dahil sa ngiti nito. Siya pala si Ophelia Lane, ang chairlady ng Elixir Association. Gadang-ganda ang lahat sa kanya. Walang nag-akala na ang leader pala ng Elixir Association ay isang babae, at hindi lang basta-bastang babae, sobrang gandang babae. Lahat ng mga manunood ay nagsitilian bilang pagsalubong kay Ophelia, at ang mga lalaki ay halos malaglag na ang mga panga sa sobrang pagkamangha. Naglakad si Ophelia sa gitna ng entablado at umupo sa upuan na hinanda para sa kanya. Nang masiguradong komportable na ang mga hurado, nagpatuloy ang host. Okay. Naniniwala ako na sa oras na to ay excited na ang lahat para makilala ang ating mga contestant, kaya ngayon, sila naman ang i-welcome natin. Lahat ng mga contestant na naghihintay sa likod ng entablado ay naglakad papasok. Sinundan lang nina Daryl at Isabela ang mga nasa harapan nila, at sa lahat ng mga kalahok, si Isabela ang pinakamaganda sa lahat. Tignan mo. Di ba si Miss Isabela yon? Ang ganda niya talaga. Halos lahat ng mga kalalakihan ay nakatingin lang kay Isabela. Pero biglang nagsitawanan ang mga manunood. Teka! Di ba yan yung hampas lupa? Oh, si Daryl pala yun. Aba, ayos assistant pala yung lokong yab ngayon. Hindi maawat ang pagtatawanan ng mga manunood. Si Kent, na nakaupo sa harapan ay kitang-kita si Daryl. Noong una nagulat din siya pero noong nakita niya ang sticker ng assistant sa balikat ni Daryl ay hindi niya napigilang matawa. Pati si Justin at iba pa ay nagtawanan din nang makita si Daryl. Nakakatawa naman. Magkano ba ang kita ng isang assistant? 150 yuan ata. Lalo pang nagtawanan ang grupo. Sa sobrang lakas ng tawa ng mga manunood, akalaing circus, at hindi kompetisyon ang event, lahat sila ay nagtatawanan habang nakatingin kay Daryl. Pero hindi na napigilan ni Megan ang sarili niya, kaya hinila niya si Kent at sinabi, "Tumigil ka nga. Ang ingay-ingay mo." Nagulat si Megan na makita si Daryl sa kompetisyon, pero wala naman siyang nakikitang dapat nitong ikahiya sa pagiging assistant. Sabi nga ng lahat, hampas lupa ito kaya para sa kanya, maganda ang naisip nitong mag-sideline ng pagiging assistant. Sa totoo lang, hanga nga siya kay Daryl dahil nagsusumikap itong magtrabaho upang kumita ng pera sa marangal na pamaraan. Kaya hindi niya maintindihan kung bakit pinagtatawanan ito ng iba. Nang marinig ni Abby's Mother Serendipity ang tawanan ng mga manunood, napatingin siya kay Daryl at nabakas sa maganda niyang mukha ang pagkainis. Daryl Darby. Si Daryl ba ang lalaking yon? Naikwento sa kanya ng mga Darby na inatak raw ni Daryl ang mga kapatid nito, kaya ito itinakwil ng pamilya nito. Ang lakas nga naman ng loob ng demonyong yan na sumali pa sa kompetisyong to bilang assistant. Sobrang nakakahiya to para sa management ng Elixir competition. Napakuyumos ng kamay si Abby's Mother Serendipity sa sobrang galit. Gusto niyang patayin si Daryl. Siya ang panganay na anak ng Emi family, kaya matapang siya, at hindi niya kayang matiis na makakita ng isang taong kasing sama ng demonyo na kagaya ni Daryl. Magumpisa na ang kompetisyon at kung papatayin niya ngayon mismo si Daryl, masisira ang buong event. Kaya pinilit niyang magtimpi at kimkimin na lang sa loob niya ang galit na nararamdaman niya. Okay. Contestants, lumapit na kayo sa kanya-kanya niyong mga kaldero. Magiliw na sabi ng host. Kagaya ng ibang mga contestant, sinundan ni Daryl si Isabela papunta sa kaldero na may nakasulat na number 13. Dinala ng mga staff ang mga materyales na gagamitin para makabuo ng elixir, at inilapag ang mga ito sa harapan ng bawat contestant. Contestants, makinig kayo. Mayroong mahigit sa 100 klase ng materyales ang nasa harapan nyo ngayon. Hahayaan namin kayong mamili ng klase ng elixir na gusto nyong gawin at kayo na rin ang bahalang mamili ng mga ingredients para magawa ang mga plano niya. May 2 bagay lang kayong dapat tandaan. Una, 1 oras lang ang kabuuhan ng kompetisyon at lahat ng hindi makagawa ng elixir sa loob ng 1 oras ay madidisqualified. Pangalawa, ang contestant na makakagawa ng pinakakakaibang elixir ang siyang tatanghaling kampiyon.
Espesyal ang papremyo natin para sa mananalo, samantalang ang ating magiging first at second runner-up naman ay mabibigyan ng scholarship. Kaya kung ako sa inyo, galing nyo sa kompetisyon na to, ang ating mga hurado ang huhusga kung sino ang panalo. Pagkatapos sabihin ang mga paalala, ganadong sumigaw ang host. O siya! Magumpisa na tayo! At lahat ng tao ay nagsihiyawan. Walang sinayang na oras ang mga contestant, at dali-dali silang namili ng kanilang mga ingredients, at gumawa ng apoy. Sobrang kampante ni Isabela habang mahinahon niyang inuutusan si Daryl. Kunin mo ang mga ingredients na 5 grams ng pearl powder, 2 grams ng silver at golden flowers. Binuksan ni Isabela ang apoy ay hinulog ang mga ingredients sa kaldero. Samantalang si Daryl ay nakatayo lang sa isang gilid habang hinihintay ang sunod na iutos ni Isabela. Pinagmasdan niya kung paano gawin ni Isabela, at nang isarado na nito ang kaldero, saka siya lumapit at nagtanong, Miss Isabela, energy enhancer pill po ba ang ginagawa niyo? Ang energy enhancer pill ay ginagamit para lumakas ang katawan ng isang tao. Pero gumagana lang ang gamot na ito sa mga nasa level ng Marshall Marquis. Di umano, kapag ininom ang gamot na to, tataas ng isang level ang Marshall Marquis level, pero isang beses sa buong buhay ng tao lang ito pwedeng inumin. Nagulat si Isabela, alam ang tungkol sa energy enhancer pill. Ang pill na tinutukoy ni Daryl ay ang pinakamataas na level na kayang gawin ng elixir, pero kadalasan isang elixir master lang ang kayang gumawa nito, kaya hindi niya naisip na malalaman kaagad ni Daryl ang plano niya. Nakita ko na kung paano yun gawin ng isang elixir master, kaya may alam ako tungkol dun. Nakangiting sagot ni Daryl. Alam na kaagad ni Daryl na ito ang balak gawin ni Isabela noong inutusan siya nitong kunin ang mga ingredient. Sa Infinite Elixir Manual, hindi ganun karaming elixir ang kinakailangan para makagawa ng energy enhancer pill, kaya maganda kung yun ang magawa nila. Tumungo si Isabela, pero hindi na siya sumagot dahil sobrang tutok niya sa kaldero. Kapag nakagawa siya ng energy enhancer pill, may pag-asa siyang makapasok sa top 3. Lahat ng mga manunood ay tutok na tutok sa entablado, pero may isang binata ang nakakuha ng atensyon ng lahat. Sa itsura nito, mukhang nasa 20s lang ang edad nito. Ito ay si Chuck Deed, na nagmula sa Sholin family. Kumuha si Chuck ng 4 hanggang 5 klase ng ingredient na sabay-sabay nitong inilagay sa kaldero. Nagulat si Daryl nang makita ang mga ingredient na ginamit ni Chuck. Mukhang balak niyang gumawa ng Soul Solution Pill. Ang Soul Solution ay isang napakabihirang produkto na gawa sa elixir. Mukhang magagaling talaga ang mga kasali sa kompetisyon ngayong taon. Maya-maya pa ay biglang kumunot ang noo ni Daryl dahil may naamoy siyang parang nasusunog kaya dali-dali niyang sinabi, Miss Isabela, masyado pong mainit ang kaldero, kailangan natin NMG tubig para medyo lumamig. Dahil gawa sa purong copper ang kaldero na ginamit para sa kompetisyon, mas mapapadali ang paggawa ng elixir, dahil mabilis itong uminit pero dahil din dun, malaki ang posibilidad na masunog ang elixir ng ganun kabilis, kaya hindi talaga pwedeng magpakapanatag habang ginagawa ito. Mukhang yun ang nakalimutan ni Isabela. Ngumiti lang si Isabela at kalmadong sinabi, huwag kang mag-alala, Daryl. Wala kang masyadong alam sa paggawa ng elixir. Ilang beses na akong nakagawa ng energy enhancer pill, kaya alam kong walang problema. Miss Isabela, makinig po kayo sa akin. Kailangan niyo po yung lagyan ng tubig para medyo lumamig. Pag-ulit ni Daryl. Paano ba naman hahayaan ni Daryl ang nagyayari kung alam niyang hindi sila makakagawa ng maayos na elixir kung ganun kainit ang kaldero nila? Pero ngumiti lang ulit si Isabela. Okay lang yan, Daryl. Marami ka pang dapat matutunan tungkol dito. Ako ang teacher mo, at palagi ko tong ginagawa sa loob ng maraming taon, kaya wag kang mag-alala. Napabuntong hininga na lang si Daryl. Mukhang may alam naman talaga si Miss Isabela, pero sobrang tigas ng ulo niya. Mabilis na lumipas ang oras. 1 oras lang ang kompetisyon at halos 50 minuto na ang lumilipas, kaya mahigit kalahati na sa mga contestant ang tapos na. Bang! Isang malakas na tunog ang gumulat sa lahat. Ito ay mula sa kaldero ni Isabela na sinundan pa ng sobrang tapang na amoy sunog. Sunog na sunog ang kaldero at walang elixir na nagawa. Bakit? Saan ako nagkamali? Sobrang namutla si Isabela. Anong nangyari? Ilang beses na siyang nakakagawa ng energy enhancer pill, at kahit kailan,
Hindi naman siya nagkaroon ng problema, kaya hindi niya maisip kung saan siya nagkamali. Siguro yun na ang karma sa mga taong hindi marunong makinig sa iba. Napabuntong hininga na lang si Daryl at sinabi, Miss Isabela, sinabi ko na sa inyo di ba? Importante ang pagbabalanse ng init sa mga ganitong klase ng kaldero, pero hindi ka nakinig. Iiyak na sana si Isabela, pero bigla na lang siyang nagtanong, Daryl, anong gagawin ko? Isang beses lang sa isang taon na nagkakaroon ng elixir competition, at ganun-ganun na lang siyang matatalo. Marami sa ibang mga contestant ay masaya na nangyari sa kanya ang insidente. Umiling si Daryl at sinabi, ako nang gagawa ng elixir. Ano? Siya. Gulong-gulo si Isabela sa mga nangyayari kaya hindi niya alam kung anong isasagot niya, pero wala na sa 10 minuto ang natitira sa kanila. Isa pa, assistant lang niya si Daryl at sa mga kompetisyon, ang assistant ay magsisilbi lang na suporta pero hindi sila nakikialam sa paggawa ng elixir. Pero wala nang pagpipilian si Isabela dahil wala naman na siyang magagawa kundi ang subukan na baka sakaling may magawa si Daryl. Siguro naman may pag-asa pa. Pero sa konti ng oras na natitira sa kanila, kahit pa senior elixir master ay hindi na rin makakagawa ng elixir sa loob ng 10 minuto. Pero hanggat hindi tapos ang kompetisyon, kailangan niyang magpatuloy, kaya tumungo si Isabela. Sige. Dali-dali siyang gumilid para papuntahin si Daryl sa kaldero. Huminga ng malalim si Daryl at muling binuksan ang apoy, saka siya kumuha ng ilang mga ingredient. Anong nangyayari? Gulat na gulat ang lahat ng mga hurado. Bakit assistant ang gumagawa ng elixir? Baliw ba sila? Nakatitig lang si Ophelia kay Daryl at sobrang nakakunot ang noo niya. Para sa kanya, may mali kung ang assistant ang gagawa ng elixir, at hindi ang contestant mismo. Isa pa, sa tagal niya sa industriya, ngayon lang siya nakakita ng gumawa nito. Samantalang ang mga manunood naman ay laong nainis kay Daryl. Tignan mo nga naman yang hampas lupa na yan. Sobrang ambisyoso naman yan, gusto ring gumawa ng elixir. Nakakadiri. Sabay nagtawanan ang lahat. Si Kent, na nasa unahan ay biglang tumawa ng malakas. Anong tingin ng Daryl mayan sa event na to? Laro lang. Bakit siya ang gumagawa ng dapat kay Miss Isabela? Sari-sari ang mga pinagsasabi ng mga tao, laban kay Daryl. Dahil dito, biglang kumunot ang noo ni Megan at nairitang sinabi. Kent, bakit mo sinabi yun? Nakalimutan mo na ba na si Daryl ang nagligtas sa buhay ni Nancy gamit ang elixir noong aksidente siyang nakakain ng prutas na may lason? Maging si Megan ay nagulat na si Daryl na ang gumawa, pero naniniwala siya na hindi ito ng agaw ng trabaho kagaya ng sinasabi ng iba. Swinerte lang siya noong nailigtas niya ang buhay ng asawa ni Dax. Pero kung ang tatanungin ay skill, anong meron siya para makasali sa kompetisyon na to? Walang emosyong sagot ni Kent. Nagpapatawa ka na? Hindi na sumagot si Megan. Nakatitig lang siya kay Daryl, at sobrang nag-aalala siya para rito. Mukhang hindi kinakabahan si Daryl. Nakabuo na rin kaya siya ng godly pill? Hindi. Impossible. Sobrang hirap gawin ng godly pill. Mga elixir master lang ang nakakagawa nun, at dahil baguhan lang si Daryl, baka mahirapan siyang gawin to. Karamihan sa mga contestant ay tapos na, at hawak-hawak lang nila ang kani-kanilang mga elixir. Ang contestant na number 3 ay isang dalaga. Kinuha lang nito ang ginawa nitong elixir, at masaya siyang ipinakilala ng host. Siya nga pala si Janet ng Xiao family, at ginawa niya ang tinatawag nating timeless beauty pill. Pwede itong gamitin ng mga nagagandahan nating mga dalaga kung ayaw nilang tumanda ang kanilang mga mata. Ang bali-balita ay kapag uminom ka nito, 10 tao, na hindi magbabago ang itsura mo. Ano? Timeless beauty pill. Gulat na gulat ang lahat ng manunood sa sinabi ng host, at ang mga kababaihan ay biglang hindi mapakali dahil gusto rin nilang makakuha ng ganun. Ang kagandahan ng isang babae ay mawawala rin pagtanda. Siyam, sino ba namang ayaw na maging maganda at mukhang bata habang buhay? Sinasabi na ang timeless beauty pill ay pinapatigil ang pagtanda ng isang tao, kaya naman gustong-gusto ng mga babae na makuha ang pill. Tignan mo. Tignan mo yung langit. Sigaw ng isa sa mga manunood, kaya nagtingin naman ang iba pa. Isang makulimlim na ulap ang nabuo sa ibabaw ng ulo ng isang contestant.
Ang contestant na yun ay si Chuck ng Shaolin family at ang ulap sa ibabaw niya ay tinatawag na Elixir Cloud. Isa lang ang ibig sabihin nito. Ang elixir na ginawa ni Chuck ay nagustuhan ng Elixir Cloud. Biglang nagkagulo ang lahat. Ang pagkukultivate ay labag sa batas ng kalikasan, at ang elixir ay labag naman sa kagustuhan ng Diyos, kaya kapag may nakabuo ng isang sobrang kakaibang elixir, gumagawa ito ng mga natural phenomena. Isang natural phenomena ang Elixir Cloud, pero hindi doon natatapos ang lahat, dahil kapag sobrang kakaiba at makapagyarihan ng elixir na nagawa, tumatawag din ito ng mga kidlat, at ang pinakamalala sa lahat ay pwede rin itong makagawa ng sakuna. Ang lahat ay gulat na gulat at walang makapagsalita habang nakatingin kay Chuck. Bali-balita, tanging ang mga high-level master lang ang kayang gumawa ng elixir na may kakayahang tumawag ng Elixir Cloud. Sobrang daming magagaling sa elixir competition ngayong taon at maging ang mga hurado ay sobrang namamangha rin. At syempre ang pinakamasaya sa lahat ay si Master Reed ng Shaolin family. Si Chuck ang pinakatalentado sa henerasyon nito. May kakaiba talaga itong talento pagdating sa paggawa ng elixir, kaya hindi nito nabibigo ang pamilya nito pagdating sa mga ganitong kompetisyon. Pop! Nanginig muna ang kaldero ni Chuck na sinundan ng isang malakas na tunog na parabang may sumabog sa loob ng kaldero. May inahon na puting-puting elixir si Chuck mula sa kaldero at sobrang ganda nito. Tinignan ng host ng maigi ang elixir at sinabi, "Chuck, maari mo bang ipaliwanag sa amin kung ano ito?" Ito po ang Soul Solution Pill. Makakatulong po ito sa cultivation at sa pagkalma ng puso ng isang tao. Pwede rin po itong gamitin bilang proteksyon sa mga kalaban. Tumungo ang mga hurado bilang pagsang-ayon. Hindi biro ang cultivation, kaya mahirap mag-upgrade ng isang level kapag naabot na ang label ng Martial Marquis. Bukod doon, kailangan rin ng matinding pagmumuni-muni upang malabanan nila ang mga tukso ng kalaban. Kaya ang Soul Solution Pill ay tinuturing na kayamanan ng mga cultivators. Manghang-mangha ang lahat kay Chuck. Mukhang si Chuck na ang mananalo dahil patunay na ang paglabas ng Elixir Cloud sa galing nito. Sobrang nalungkot si Isabela noong nakita niya ang Elixir Cloud at biglang bumaba ang kumpiyansa niya na makapasok pa sila sa top 3. 2 minuto na lang ang natitira at kumukulo pa lang ang kaldero ni Daryl at hindi pa tapos ang elixir nila, pero hindi kagaya ni Isabela. Sobrang kalmado lang ni Daryl kahit pa nakita niya ang Elixir Cloud sa gawa ni Chuck. Nakasulat sa Infinite Elixir Manual na may mga elixir lang na nakakapagpalabas ng natural phenomena. Naalala niya na noong gumawa siya noon ng Godly Pill, wala ring lumabas na Elixir Cloud kahit na sobrang kakaiba nun, kaya sobrang napaisip siya kung bakit nangyari yun. Hanggang sa mapag-aralan niya ang laman ng Infinite Elixir Manual. Ang Godly Pill pala ay isang upper medium level lang ng elixir. Enhancer pill lang ito na makakatulong sa cultivation. Bukod dun, wala na itong iba pang gamit. Hindi nito napapalakas ang skills ng cultivator, pero makakatulong ito para malaking tulong ito at ang mga ganong klase ng elixir ay hindi nakakagawa ng natural phenomenon. Huling minuto. Sigaw ng host. Lahat ng atensyon ay na kay Daryl. At noong sandaling yun, umatak na naman si Kent at tinuro si Daryl sabay tawa. Tapos na ang lahat sa mga elixir nila, tapos yung lalaking yun hanggang ngayon nagkukumahog pa rin. Daryl, ano bang ginagawa mo dyan? Nagpapatawa ka ba? Nagsitawanan din ang ibang mga manunood. Nakakatawa talaga yung hampas lupa na yan. Kent, pwede bang wag mo nang ipahiya si Daryl? Galit na sabi ni Megan habang hinihila si Kent. Sa isip ni Megan, bakit mo ba pinapahiya si Daryl? Yan lang naman yung taong gumawa ng elixir para iligtas ang buhay ni Nancy noong huling event. Hindi siya ang pinakamagaling, pero ang pinakamatapang. Tignan. Anong meron sa langit? Sigaw ng isa. Biglang tumahimik ang lahat at tumingala. May 3 sobrang pulang ulap na magkakatabi sa kalangitan, at lahat ng mga ito ay nasa ibabaw ni Daryl. 3 elixir cloud ba yun? Biglang natahimik ang buong Neptune Mall. Talagang sa ulo ni Daryl nakatapat ang 3 pulang elixir cloud. Ang kaninang mga nagtatawa ng mga tao ay biglang napatulala kay Daryl. Wala ni isa sa kanila ang makapagsalita. Paano nangyari yun? 3 elixir clouds. Halos 10 minutes pa lang na gumagawa si Daryl at baka nga hindi pa nabubuo yung pill na ginagawa niya, pero nakapagpalabas na siya ng elixir cloud.
At hindi lang isa, kundi 3. Sobrang bilis ng tibok ng puso ni Isabela sa magkahalong gulat at saya na nararamdaman niya. Sobrang hindi siya makapaniwala sa nakikita niya. Lumabas-labas na mas magaling pa pala sa kanya ang estudyante niya. Maging si Megan ay gulat na gulat din habang nakatitig kay Daryl. Alam niya na marunong talagang gumawa si Daryl ng pills, pero hindi niya naman naisip na ganun pala kagaling. Kahit si Chuck ng Sholin family ay isang elixir cloud lang ang napalabas. Pero si Daryl, 3 elixir clouds. Maging ang mga hurado ay napatayo mula sa kinaupuan ng mga ito. Paano nangyaring ganyan kagaling ang isang elixir assistant? Hindi nagtagal, biglang nanginig ang kaldero ni Daryl at ang sumunod na nangyari ay may isang matingkad na kulay pulang pil ang lumabas mula sa kaldero at lumapag sa kamay ni Daryl. Time's up! Malakas na sigaw ng host. Nakatulala pa rin ang lahat, pero sa pagkakataong ito, sa pulang pil naman. Sa sobrang excited ng host, nagmamadali itong naglakad papalapit kay Daryl para magtanong, pwede ko bang kausapin ang contestant na to? Elixir assistant pala. Ano ang pil na to? Binigay ni Daryl ang pil sa host at sumagot. Heavenly Restoration Pill. Heavenly Restoration Pill. Nang marinig ito, biglang kinilabutan si Isabela. At miyaging ang mga hurado na abala sa pag-uusap ay biglang natigilan. Ang Heavenly Restoration Pill ay napaka-makapangyarihang pill. Hindi lingid sa kaalaman ng mga tao na hindi lahat ay pwedeng maging cultivator dahil sadyang may ibang tao talaga na hindi nabiyayaan ng mga internal energies mula palang pagkapanganak nila, kaya kahit anong elixir pill ang inumin nila o ilang klase pa ang daluhan nila, wala talagang mangyayari. Hindi na nababago ito at itinuturing din itong congenital defect. Pero, bukod tangi ang Heavenly Restoration Pill. Dahil di umano'y kaya raw nitong gamutin ang congenital defect na to. Muling nagkagulo ang mga manunood. Hindi na bago sa kanila ang Heavenly Restoration Pill, pero hindi nila inaasahan na ganun pala kagaling si Daryl sa paggawa ng mga pill. Mukhang si Daryl na ang mananalo base sa reaksyon ng mga hurado. Kung kanina nakapagpalabas si Chuck ng isang puting-puting elixir cloud. Si Daryl naman ay nakapagpalabas ng 3 ulap. Ibig sabihin, mas mataas ang kalidad ng pill na ginawa ni Daryl kumpara kay Chuck, ay yun ay elixir clouds palang ang basehan. Hindi pa man din na proseso ng mga nanunood ang nangyari nang may isa sa mga hurado ang tumayo at naglakad papunta sa host. Ito ay walang iba kundi ang chairlady ng Elixir Association, si Ophelia Lane. Wow! Lahat ng tao ay natulala sa kanya. Sa sobrang ganda at sexy ni Ophelia, lahat talaga ng mga kalalakihan ay maakit nito. Tinignan ni Ophelia si Daryl, pero hindi siya nagsalita. Kinuha niya ang pill mula sa kamay ng host at mahinahong sinabi, mukhang palpak ang pill na to, ang nakarecord na kulay ng isang Heavenly Restoration Pill ay dark red, pero ito ay masyadong matingkad kaya wala itong magiging epekto kapag ininom. Tumingin si Ophelia kay Daryl at tinignan ito mula ulo hanggang paa, bago ito muling ngumiti at magsalita, ikaw si Daryl, tama. Sa totoo lang, para makapagpalabas ka ng 3 elixir clouds, ay kailangan mo talaga ng kakaibang level ng galing sa paggawa ng pill. Nakakalungkot lang kasi palpak pa rin ang kinalabasan ng Heavenly Restoration Pill na ginawa mo. Ang mapapayo ko lang sa'yo ay mag-practice ka lang ng mag-practice. Balang araw magagawa mo rin ng tama ang Heavenly Restoration Pill. Hindi ganun kalakas ang boses ni Ophelia pero rinig ng lahat ang mga sinabi niya. Samantalang sina Master Reed, Master Leonard, at iba pang mga hurado ay tumutungo rin bilang pagsang-ayon sa mga sinabi ni Ophelia. Oo, sobrang nagulat ang mga hurado noong nakapagpalabas si Daryl ng 3 elixir clouds. Pero napagkasunduan nila na ang Heavenly Restoration Pill na ginawa ni Daryl ay iba sa mga sinasabi sa mga record. At lalo lang napagtibay ng iba pang mga hurado ang duda nila sa paliwanag ni Ophelia. Pinilit nilang paniwalaan na hindi naman imposibleng makagawa ng Heavenly Restoration Pill ang isang elixir assistant. Pero sa totoo lang, hindi talaga. Napakunot na lang ng noo si Daryl pero hindi siya sumagot. Imposibleng palpak ang ginawa niya. Nakasulat sa Infinite Elixir Manual kung paano gawin ang Heavenly Restoration Pill, at sinigurado siya na sinunod niya ang lahat. Samantalang si Isabela ay biglang nalungkot sa sinabi ni Ophelia dahil ang buong akala niya ay may pag-asa na silang manalo.
Paano naging palpal ang Heavenly Restoration Pill? Sobrang lungkot ni Isabela dahil kung kanina ay para siyang nasa Cloud9, ngayon naman ay para siyang binabaon sa lupa. At ang mga natameme na mga manunood ay biglang nagtawanan ng malakas. Palpak naman pala. Hindi maawat sa Kent kakatawa at nangaasar nitong sinabi kay Megan, nakita mo na, tama ako diba? Ano namang alam ng isang hampas lupa sa paggawa ng pill? Nagpapanggap lang siya at ngayon, napatunayan ng palpak talaga siya, hahaha. Sa totoo lang, sobrang nagulat si Kent sa akala niyang kayang gawin ni Daryl. Pero fake news lang pala. Sobrang napanatag siya habang pinapakinggan kung paano sabihin ni Ophelia na palpak si Daryl. Hindi na siya magugulat na ganun katalas ang mata ni Ophelia, dahil hindi naman diguro ito magiging chairlady kung hindi ito magaling. Pagkatapos magsalita, inilapag ni Ophelia ang Heavenly Restoration Pill sa lamesa, at bumalik sa kanyang upuan para naman husgahan ang elixir pill na gawa ng ibang mga contestant. Pagkalipas ng 10 minuto, lumabas na ang resulta. Kaya sobrang excited na nagsalita ang host, okay, tumahimik na po tayong lahat. Ang ating kompetisyon ay nagwakas na. Salubungin po nating lahat ng masigabong palakpakan ang Jiangnan Elixir Association Chairlady na si Ophelia Lane sa pag-announce niya ating pinaka-hinihintay na resulta. Wow! Nagtitilian ang mga manunood. Tumayo si Ophelia sa kinaupuan at naglakad papunta sa gitna ng entablado kasabay ang masigabong palakpakan ng mga tao. Sobrang ganda niya talaga. Kaya muli na namang natulala ang mga kalalakihan. At ganun-ganun na lang, nakalimutan na ng mga tao ang tungkol sa palpak na pill ni Daryl. Dahil para sa mga tao, mas magandang panuurin ang kagandahan ni Ophelia kesa ang kapalpakan ng isang elixir assistant. Nagtingin-tungin si Ophelia sa paligid niya at mahinahong sinabi, i-announce ko na ang champion sa kompetisyon natin ngayong araw, at yun ay walang iba kundi si Chocblade ng Shaolin Sect. Ang galing! Napuno ng masigabong palakpakan at hiyawan ang buong Neptune Mall. Masaya namang ngumiti si Ophelia at nagpatuloy, at ang second runner-up naman ay si Sally Cooper ng Xiaoyao Sect. Hindi makapagsalita si Daryl. Impossible to. Kahit kailan hindi pa ako nagkakamali sa paggawa ng pills, dahil mula nang makuha ko ang Infinite Elixir Manual, lahat ng pill na ginagawa ko ay tama. Patunay na ang Elixir Clouds na tama ang ginawa ko, kaya paanong nagkamali ako? Imposible talaga, hindi kaya si Ophelia ang nagkamali. Sobrang daming tanong sa isip ni Daryl pero nang makita niya kung paano nalungkot si Isabela, pinilit niya na lang nang umiti dito at sinabi, pasensya na po kayo, Miss Monte. Pinilit din ni Isabela nang umiti at umiling, wala yon. Hindi kita sinisisi. Sabihin man nito na wala, halata pa rin sa boses nito ang sobrang kalungkutan. Pero napanatag na rin si Daryl na kahit papaano ay hindi siya sinisisi ni Isabela. Mabait talaga tong si Miss Monte. Noong sandali rin yun, may naramdaman si Daryl na papalapit sa kanya, kaya lumingon siya. Nakita niya si Abbess Mother Serendipity na nanlilisik ang mga mata habang nakatingin sa kanya. Kaya bigla siyang napakunot ng noo. Anong nangyayari? Bakit ang sama ng tingin niya sa akin? Ang pagkakaalam ko, sobrang elegante at hinhin ni Abbess Mother Serendipity kaya bakit ganyan siya makatingin sa akin, na parang ang lalim ng pinanghuhugutan niyang galit sa akin. Wala naman akong maalala na nagkaroon kami ng engkwentro noon. Habang malalim ang iniisip ni Daryl, hindi niya na namalayan na natapos ng basahin ni Ophelia ang buong resulta ng kompetisyon, at nahimasmasan lang siya nang biglang tumayo si Abbess Mother Serendipity. Ramdam na ramdam ni Daryl sa mga mata nito ang sobra-sobrang galit na para bang gusto siyang patayin nito anumang oras ngayon. Kanina pa nagtitimpi si Abbess Mother Serendipity dahil ayaw niyang masira ang event pero palagay niya sobrang nakakahiya sa organizers ng Elixir Competition na may isang napakasamang tao na kagaya ni Daryl na makasali dito. At ang lalo pang kinagalit niya ay nang magmagaling ito na makialam sa contestant kahit alam naman nitong assistant lang ito. Para sa kanya, sobrang nakakadiri lang na makita ang taong nanakit sa sister-in-law niya sa isang respetadong kompetisyon. Hindi maintindihan ni Daryl kung anong nangyayari. Iniisip niya kung anong gusto sa kanya ni Abbess Mother Serendipity. Daryl, mapunta ka sana sa impyerno. At ang sumunod na eksena ay bigla na lang naglabas si Abbess Mother Serendipity ng isang longsword na kulay puti at itinutok kay Daryl.
Anong karapatan ng isang demonyong kagaya mo ang sumali sa elixir competition? Sobrang sama ng ginawa mo at hinding-hindi kita mapapatawad. Lahat ng 6 na sect ay kagalang-galang na mga tao kaya bakit kami makikisama sa isang taong kagaya mo? Wala kang karapatang mabuhay kaya ako na ang papatay sa iyo ngayon mismo. Pagkatapos magsalita ni Abyss Mother Serendipity, hinawakan niya ng mahigpit ang longsword at itinutok ito ng direkta sa dibdib ni Daryl. Gusto niya talagang patayin si Daryl. Baliw ba tong babaeng to? Oo, maganda nga siya pero bakit ganyan ang ugali niya? Hindi pa nga kami nagkikita noon eh. Sinubukang umiwas ni Daryl, pero masyadong mabilis si Abyss Mother Serendipity, at sa isang kurap lang ay nasa harapan niya na ito. Patay, mukhang katapusan ko na ata to. Nawawalan na ng pag-asa si Daryl lalo na at hindi siya makalaban, dahil matapos siyang balibagin nito sa sahig, ay iniipit siya nito, para hindi siya makatayo. Ano? Gulat na gulat ang mga tao sa nakikita nilang eksena. Anong nangyayari? Bakit bigla na lang inatak ni Abyss Mother Serendipity si Daryl? At maging si Kent, na galit kay Daryl, ay kinilabutan din. Megan, tignan mo yang kuya mo. Siguro may ginawa siya sa isa sa mga babae ng Emi sect, kasi kung wala bakit naman magalit ng ganyan si Abyss Mother Serendipity. Noong tuluyan na sanang itatarak ni Abyss Mother Serendipity ang longsword sa dibdib ni Daryl, biglang sumulpot si Ophelia sa nakakapanindig balahibong eksena, at hinawakan ang dulo ng espada gamit ang dalawa niyang daliri. Napigilan ni Ophelia ang espada gamit lang ang dalawa nitong daliri. Gulat na gulat ang lahat. Isang magaling na Emi sect elder si Abyss Mother Serendipity kaya mabilis pa sa kidlat ang kilos niya. Pero napigilan siya ni Ophelia. Gulat na gulat ang lahat. Mukhang hindi lang ganda at kaseksihan ang taglay ng cheerleader ng Elixir Association, dahil sobrang galing niya rin palang makipaglaban. Biglang kumunot ang noo ni Abyss Mother Serendipity, at sinusubukan niya hilain ang espada niya pero masyadong malakas si Ophelia na hindi niya mahila. Ngumiti si Ophelia sa kanya, at sinabi, Abyss Mother Serendipity, alam kong isa ka sa mga prominenteng tao na galing sa Emi family, pero parang ang bastos mo naman ata kung bigla kang manungod sa kalagitnaan ng elixir competition. Tinignan ni Ophelia si Daryl at nagpatuloy, kung may away kayong dalawa, pwede bang ayusin niyo yan ng pribado? Bilang chairlado ng Jiangnan Elixir Association, hindi niya papayayagan na may mga ganitong eksena. Pagkatapos magsalita, pinitik lang ni Ophelia ang dulo ng espada. Ding! Biglang nawalan ng balanse si Abyss Mother Serendipity kaya napaatras siya ng ilang hakbang. Miss Lane, masamang tao si Daryl. Pinagsamantalahan niya ang sarili niyang sister-in-law kaya siya itinakwil ng pamilya niya, kaya nagagalit ako kasi para sakin, walang karapatan ang isang kagaya niya na tumungtong sa entablong to. Galit na sigaw ni Abyss Mother Serendipity. Muling nagkagulo ang lahat ng marinig ang sinabi ni Abyss Mother Serendipity, at halos lahat ng mga ito ay dinuro-duro at pinag-usapan si Daryl. Grabe naman pala tong hampas lupa na to. Ginagawa ba yun ng matinong tao? Noong sandaling yon, muling natawa ng malakas si Kent. Kakaiba talaga yung Daryl na yan, pati sister-in-law niya, hindi niya pinalampas. Sa pagkakataong ito, hindi na alam ni Megan kung anong isasagot niya basta para sa kanya hindi ganong klaseng tao si Daryl. Pero, galit na galit si Abyss Mother Serendipity kaya ibig sabihin, pwedeng totoo nga. Ngayon naiintindihan na ni Daryl. Galit na galit siyang tumayo. Walang kaalam-alam itong Abyss Mother Serendipity na to sa totoong nangyari pero kung makapangpahiya siya, akala niya alam niya na ang lahat. Lumapit si Daryl at walang emosyong sinabi, Abyss Mother Serendipity, sa akin na mismo manggagaling, mali ang binibintang mo sa akin. Ha? Ang lakas din talaga ng loob mong magmalinis. Halos sasabog na ang puso ni Abyss Mother Serendipity sa sobrang galit. Si Old Master Darby na ang nagsabi na pinagsamantalahan mo si Rebecca, kaya paanong hindi totoo? Hindi talaga marunong magsisi ang taong to, gawain ba yan ng matinong lalaki? Ilang segundo ring nakatitig si Ophelia kay Daryl bago siya muling magsalita. Abyss Mother Serendipity, naniniwala ako na na-violate niya ang code sa mundo ng martial arts, pero nas competition pa rin tayo hanggang ngayon kaya pwede bang kumalma ka? Muling tinignan ni Ophelia si Daryl at sinabi, sumama ka sa akin. At tuluyan na ngang naglakad palabas ng stage si Ophelia, na sinusundan ni Daryl.
Pagkarating nila sa backstage, biglang huminto si Ophelia at tumingin kay Daryl. May balak ka bang bumisita sa Elixir Association? Sa totoo lang, maganda talaga si Ophelia. Sobrang kinis nito at di hamak na mas maganda ito sa malapitan. Matangkad, balingkinitan ang katawan, mahahaba ang mga binti, at maladyosa na ganda. Kung titignan parang walang tapon dito. Lalo pang nagpaseksi dito ang pagiging matured nito, sabayan pa ng medyo kulot nitong buhok. Pero mukhang wala itong talab kay Daryl at walang emosyon siyang sumagot. Hindi ako interesado. Sa isip ni Daryl, puro ka lang naman ganda. Chairlady ka pa man din ng Elixir Association, pero sinabi mong may mali sa Heavenly Restoration Pill na ginawa ko kahit tama naman yon dahil lang sa kulay ng pill. Hindi nagustuhan ni Daryl ang ginawa sa kanya ni Ophelia, kaya kahit ano pang sabihin nito ay wala siyang interes. Hindi interesado. Kumunot ang noo ni Ophelia dahil para sa kanya, sobrang nakakatawa nito. Maraming tao ang gustong makaklose siya dahil nga siya ang chairlady ng Elixir Association. At isa na ata sa pinakapangarap ng karamihan ay ang makatanggap ng invitation mula sa kanya. Pero, tinanggihan siya ni Daryl ng ganun-ganun na lang. Nakakatawa. Bakit ayaw mong pumunta? Nagtatakang tanong ni Ophelia. Walang planong magpakipot si Daryl, kaya walang pagdadalawang isip niyang sinabi ang dahilan niya. Walang mali sa Heavenly Restoration Pill na ginawa ko, pero sinabi mong palpak yon, kaya kung ganun, hindi ako interesado sa tinatawag mong Elixir Association. Natawa si Ophelia nang marinig niya ang sagot ni Daryl. Paano mo naman nasabing hindi palpak ang Heavenly Restoration Pill na ginawa mo? Hindi pa ako nagkamali kahit kailan sa paggawa ng kahit anong pill. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Daryl. Paano naman siya magkakamali kung hawak niya ang Infinite Elixir Manual? Nakangiting tumungo si Ophelia. Nakakatuwa ang lakas ng loob mo, bata. Alam mo ba na mula noong naging chairlady ako ng Jiangnan Elixir Association, wala pang tumatanggi sa akin, kagaya ng ginawa mo. Kahit na ang mga master sa paggawa ng pill at mga elder ng 6 na seki ay sobrang galang sa akin, pero ikaw tinanggihan mo ang imbitasyon ko sa iyo sa Elixir Association. Natawa si Daryl pero hindi siya sumagot. Hindi ka naman mukhang mas matanda sa akin, pero tinatawag mo akong bata. Hindi nagtagal, muling ngumiti si Ophelia at mahinahong sinabi, bata, sa totoo lang, tama ang pagkakagawa mo sa pill at hindi ka pumalpak. Ano? Biglang kumunot ang noo ni Daryl. Ano ba talagang nangyayari? Tama naman talaga ang ginawa ko, pero bakit mo sinabing palpak? Parang may mali dito ah. Nakita ni Ophelia sa itsura ni Daryl ang galit kaya nagpatuloy siya, naiintindihan ko na nagagalit ka, pero ginawa ko yon para sa kapakanan mo. Isipin mo nga, paano kung sinabi ko sa publiko na tama ang ginawa mong Heavenly Restoration Pill? Bakit? Anong mangyayari? Di si Miss Monte ang mananalo. Walang pagdadalawang isip na sagot ni Daryl. Umiling si Ophelia. Alam mo ba kung bakit kita tinawag na bata? Kasi immatured ka. Hindi mo ba naisip kung gaano karami ang mga nanunood na galing sa prominenteng pamilya ang nandito ngayon sa pagbabakasakali na makahanap sila ng solusyon sa mga anak nilang hindi kayang mag-cultivate, kung malalaman nila na kaya yung gawin ng Heavenly Restoration Pill, sa tingin mo ba hindi ka nila kukuyugin para mabigyan sila ng pills? Ay! Sa totoo lang, masama talaga ang loob ni Daryl kanina, pero bigla siyang kumalma nang marinig ang paliwanag ni Ophelia. Tama si Ophelia, siya rin ang madedehado kapag nalaman ng marami na tama ang Heavenly Restoration Pill na ginawa niya. Gagawin ng mayayaman at makakapangyarihan ang lahat para makakuha ng Heavenly Restoration Pill sa kanya. Napatingin na lang si Daryl kay Ophelia. Mukhang sobrang matured na nga nito kahit halata sa istura nito na hindi naman nagkakalayo ang mga edad nila. Nagpatuloy si Ophelia, may isa pang rason. Ang Elixir Competition ay inorganize ng 6 na sek. Assistant ka lang at hindi ka rin kasama sa 6 sek, kaya sa tingin mo, paano nila kikilalanin ang gawa mo? Kaya hindi ko kayo pwedeng announce ni Isabela bilang kampiyon. Huwag kang mag-alala, magpapadala ako kay Isabela ng parehas sa reward ng nanalo, patapusin lang natin ang araw na to. Sobrang namangha si Ophelia kay Daryl dahil sa edad nito, hindi niya inaasahan na kaya nitong magpalabas ng 3 Elixir Clouds. Pero ang hindi alam ni Ophelia, ay kung kaya nitong gumawa ng Elixir Clouds, ay kaya rin nitong makagawa ng kulog at kidlat kaya importante talaga na magkakaroon ng sapat na oras at ingredients.
Sige, tawagan mo na lang si Miss Monte kapag natapos ang araw na ito at ibigay mo sa kanya ang reward na dapat sa kanya. Tumungo si Ophelia at nakangiting sumagot, sa totoo lang bata, ang galing mo talagang gumawa ng pill. Gusto mo bang maging apprentice ko? Maging apprentice niya? Natawa si Daryl at paulit-ulit na umiling. Pasensya na. Hindi ako interesado. Pagkatapos niyang magsalita, lumabas na siya ng backstage. Habang nasa biyahe pauwi, hindi mawala sa isip ni Daryl ang mga nangyari sa kanya ngayong araw. Nakakainis talaga ang araw na to. Una, gusto siyang patayin ni Abby's mother Serendipity dahil sa ilang chismis. Sumunod, nanalo nga ang kanyang heavenly restoration pill pero sinabi sa kanya ni Ophelia na hindi daw yun pwedeng malaman ng publiko. Pero ang pinaka nakakatawa sa lahat ay noong inalok siya ni Ophelia na maging apprentice nito. Bakit pa niya kakailanganin na maging mentor si Ophelia kung hawak niya naman ang Infinite Elixir Manual? 8:00 na. Pagkatapos maggabihan, nanood muna ng TV sa sala sina Lily at Daryl. Ang mahawakan ang kamay ng asawa niya habang nanunood ng TV ay sobrang sarap sa pakiramdam niya sa dami ng nangyari sa araw na to, pero ang pinaka nagpasaya sa kanya ay ang natanggap niyang tawag mula kay Kaylan bago sila matulog. Sobrang excited ni Daryl sa tawag ni Kaylan, hindi siya makatulog. Itinakwil na ng Eternal Life Palaysec ang Dixon family. Si Timothy Dixon, ang padre de pamilya ng Dixon family ay napatay sa ilalim ng plano ng Kaylan, at ang 4 nitong mga stepson na sina Zephyr, Nimbus, Levin at Volt ay dinakip at kinulong sa hall ng palasyo ng Eternal Life Palaysec. Ang mahigit 300 sugat na ginawa ni Daryl kay Donoghu ay nadagdagan pa nang pinatalsikin ang Dixon family sa Eternal Life Palaysec. Ang hinihinala ng lahat ay namatay na si Donoghu pero walang nakakita ng katawan nito. Pero pinagpilitan ni Kaylan na hindi nakakayanin ni Donoghu na makatakas sa sobrang lala ng mga injury nito. Bago matapos ang tawag, napabuntong hininga na lang si Kaylan, Master, sa tingin ko po malakas ang loob ng Dixon family dahil marami silang pera na nakukuha sa prostitusyon at sugal. Nadiskubre ko na marami silang malalaking hotel, may mga sex trafficking, casino, at pangungurakot sa mga lokal. Maraming residente sa Yunzhou City ang galit sa pamilyang to, pero wala ni isa ang may lakas loob na magsalita. Sobrang na-excite si Daryl nang marinig ang binalita ni Kaylan, ipasara mo lahat ng mga illegal negosyo. Prioridad nating protektahan ang ating mga lokal. Malinaw ba? Siguraduhin mo na mga legal na negosyo lang ang matitira. Malinaw po. Nagmamadaling pumasok si Daryl sa Hexad kinaumagahan. Kagabi, sobrang himbing ng tulog niya pero pagkagising niya ngayong umaga, naalala niya na naman ang nangyari sa Dixon family. Pagkarating niya sa classroom nila, nandun na si Dax kaya masaya nito itong binati at umupo siya sa tabi nito. Pero ang mga taong nasa paligid ni Dax ay hindi natuwa nang sandaling lumapit siya, at kung hindi siya tinitignan mula ulo hanggang paa, tinatawanan siya ng mga ito. Napabuntong hininga na lang si Daryl. Alam niya naman na dahil yun sa nangyari kahapon sa Elixir competition. Para sa ikatatahimik ng lahat, nagpanggap na lang si Daryl na walang nakikita at walang naririnig at masaya siyang nakitap-usap kay Dax. Dax, may maganda akong balita sa'yo. Napatalsik na raw ang Dixon family. Para kay Daryl, dapat lang na kinukwento ang mga ganung bagay sa mga mabubuting kaibigan na kagaya ni Dax. Nang marinig ni Dax ang balita ni Daryl, natawa ito ng malakas. Daryl, kagabi ko pa alam ang tungkol dyan balita ko, may buhay pa daw ah. Pira, iniisip ko pa lang, ang saya-saya ko na. Sayang lang, hindi ko alam kung sinong gumawa nun nang makapagpasalamat sana ako. Pagpapatuloy ni Dax. Pagkatapos magsalita ni Dax, sakto ring dumating na ang kanilang teacher na si Isabella. Ang unang topic nila ay alchemy. Nakasuot si Isabella ng isang magandang bestida na kulay emerald green. Sobrang ganda talaga ni Miss Monte. May ilan sa mga lalaking kaklase ni Daryl ay hindi napigilang mapahiyaw nang makita si Isabella. Pero parang wala sa mood si Isabella. Hindi naman ito mukhang galit pero halatang malungkot, siguro dahil sa nangyari kahapon sa Elixir competition. Napabuntong hininga na lang si Daryl dahil wala rin naman siyang magagawa para mapagaan ang loob nito. Noong sandaling yon, parang walang pakiramdam si Miles na nagtanong, Miss Monte, nabalitaan ko po na sumali kayo kahapon sa Elixir competition.
Lahat ng kaklase ni Daryl ay napatingin kay Isabela matapos marinig ang tanong ni Miles. Sa totoo lang, alam naman nilang lahat kung anong nangyari kahapon at wala naman silang balak na ibuli si Isabela, pero nakita lang nila na magandang pagkakataon ito para mapahiya nila si Daryl. Hiyang-hiyang tumungo si Isabela. Nang makita ni Miles kung gaano kalungkot si Isabela, galit na galit itong tumingin kay Daryl. Daryl, marunong ka ring gumawa ng pills, di ba? Bakit hindi mo tinulungan si Miss Monte na manalo? Marami sa mga kaklase nila ang gumatong pa. Oo nga. Miss Monte, mukhang nagkamali po kayo na si Daryl ang pinagkatiwalaan nyo. Paano ba naman kasi matututo ang isang hampas lupa? Tama, hindi sana matatalo si Miss Monte kung hindi siya tatanga-tanga. Tignan mo, hindi po tuloy kayo nakapasok kahit sa top 1-0. Walang pakialam si Daryl sa kahit anong sabihin sa kanya ng mga kakals niya, kaya imbes na magalit ay ngumiti lang siya sa mga ito. Samantalang si Isabela naman ay hindi na natutuwa sa ginagawa ng mga kaklase ni Daryl sito. Kayong lahat, tumigil na kayo. Ang totoo niyan, kasalanan ko kung bakit ako natalo kahapon at walang kasalanan dun si Daryl. Pero biglang sumabat si Declan, Miss Monte, hindi niyo po kailangang magpaliwanag. Malinaw naman po na hinila talaga kayo pababa ni Daryl, mabait lang po kayo masyado, kaya hindi niyo po yun masabi. Tinignan ni Declan ng masama si Daryl at nagpatuloy, Daryl, natalo si Miss Monte ng dahil sayo. Hindi ka ba magpapaliwanag? Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.